Ipinakita na ng Hungary ang tunay nitong mukha at hindi balak ng Hungary na tumigil sa pagbili ng langis mula sa Russia kahit pa hingin ito ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. Ito ay inihayag ngayong araw ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Hungary na si Petro Siarto. Dati nang sinabi ni Trump na handa siyang kausapin si Viktor Orban para tuluyang kumawala ang Hungary sa pagdepende sa Russia. Ayon sa mga autoridad ni Viktor Orban, hindi handa ang Hungary dahil hindi raw sila makakakuha ng langis sa ibang pinagmulan. Pero hindi ito totoo. Kapansin-pansin na kahit si Viktor Orban na tinawag si Trump na halos pinakamatalik na kaibigan ay tumatangging gawin ang hinihiling ni Donald Trump. Pero totoo nga bang usapin ng kaligtasan para sa Hungary ang langis mula sa Russia? O gusto lang talagang patuloy ni Orban na makipaglaro kay Putin? Sama-sama nating alamin ito. Ako si Alexei Pechi. Ngayon ay Setyembre 24 sa kalendaryo. Bago magsimula ang episode na ito, paalala lang na araw-araw may analytical na balita tungkol sa mga kaganapan sa mundo sa YouTube channel na ito. Para maging updated sa lahat ng balita, kaya inirerekomenda kong mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito at i-like ang episode na ito. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, pwede kayong mag-donate. Makikita sa description ng video ang mga link at detalye. Suportahan ang channel ni Alexei Pechi. Pumili kayo ng kahit anong paraan na pinakakomportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa inyong suporta. Sinabi ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Hungary na si Peter Siarto na wala siyang pakialam sa panawagan ni Donald Trump. Ayon sa kanya, ang Hungary bilang bansang walang dagat ay walang kakayahang magtayo ng liquefied natural gas terminals o direktang kumonekta sa pandaigdigang merkado. Kaya, hindi tatalikuran ng kanyang bansa ang langis ng Russia kahit ano pang sabihin ng Washington. Bago ko banggitin ang sinabi ni Siarto, gusto ko lang ipaalala na ngayong araw, sinabi ng United States Energy Secretary na handang tugunan ng mga Amerikano ang lahat ng pangangailangan ng Europa sa gas at langis. At heto ang sabi ni Siarto, kami ay isang bansang walang daanan sa dagat. Mas maganda sana kung may access kami sa dagat, makakapagtayo ng refinery ng langis o liquefied natural gas terminal at makakonekta sa pandaigdigang merkado. Pero hindi ganoon ang sitwasyon. Hindi balak ng Hungary na tumigil sa pagbili ng langis mula sa Russia kahit pa hingin ito ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. Paalala lang, kahapon, Setyembre 23, habang nagkita sina Donald Trump at Volodymyr Zelensky sa United Nations, sinabi ni Trump na gagamitin niya ang magandang relasyon kay Viktor Orban para himukin ang Hungary na itigil ang pagbili ng langis mula Russia. Narito ang sinabi ni Trump. Gayunpaman, malinaw na sinabi ngayon ng ministro ng Hungary na hindi ito posible. Ipinapakita ng sitwasyon ang mahirap na kalagayan ng Budapest na sabay na nagpapanatili ng ugnayan kina Donald Trump at Vladimir Putin. Kasabay nito, nahihirapan ang European Union na malampasan ang pagtutol ng Hungary at Slovakia, lalo na sa mas mahigpit na parusa sa mga produktong enerhiya ng Russia. Para kay Trump, naging magandang panangga ang Hungary at Slovakia pagdating sa usapin ng pagpapatupad ng mga parusa laban sa Russia. Direkta nilang sinabi sa Washington na handa silang magpatupad ng bagong parusa at taripa laban sa Russia at mga kaalyado, ngunit gagawin lang ito kapag tumanggi na ang Europa at NATO sa enerhiya ng Russia. Dalawang bansa, Hungary at Slovakia, ang bumibili ng karamihan sa gas at langis ng Russia sa Europa. At kung ang huli ay nagpapahiwatig na naghahanap ng alternatibo, ang Hungary naman ay matigas na tumatanggi na maghahanap ng bagong mga supplier. Iginiit na hindi sila mabubuhay nang wala ang langis at gas ng Russia. Sa totoo, hindi lang Hungary at Slovakia sa Europa ang bumibili ng enerhiya mula Russia. Nagpasya ang European Union na itigil ang paggamit ng enerhiyang mula Russia. Pero pagkatapos pa ng 2 taon, iba-iba ang reaksyon ng European Union sa hakbang ng Hungary. Binanggit ni Johan Vadapul, pinuno ng Ministry of Foreign Affairs ng Alemanya, ang kabalintunaan na si Trump ang nagbigay ng ganitong kahilingan sa mga kaalyado ng Estados Unidos sa European Union. CP mula kay Vadapul, kung maramdaman ni Ginoong Orban ang presyon mula kay Donald Trump at sa wakas ay magsimulang gumamit ng ibang pinagkukunan ng enerhiya, ito ay magiging positibong pag-unlad mula sa pananaw ng Europa.
Tinitingnan ng European Commission ang mga hakbang laban sa pag-aangkat ng langis mula Russia sa pipeline na Druzhba na nagsusuplay sa Hungary at Slovakia. Sa European Union, naghahanap na sila ng paraan para isara ang tubong ito mula Russia. Ngayon, ang pinakamahalaga ay ang mga alternatibong ruta. Tulad ng sinabi ko kanina, pinaninindigan ni Siart na ito mismo ang kanilang ginagamit na dahilan. Sinasabi nila na wala nang ibang mapagkukunan ng langis kundi sa Russia lang. Wala raw ibang alternatibong ruta, kaya't langis lang ng Russia at wala nang iba. Ayon sa mga kritiko, mula 2022 mas pinalaki ng gobyerno ni Viktor Orban ang pagbili ng langis at gas mula Russia at kulang ang hakbang para sa diversifikasyon. Mas pinipili ng Hungary ang langis mula sa Russia kaysa sa alternatibong supply na dumadaan sa Croatia dahil itinuturing nilang masyadong mataas ang mga taripa at limitado ang kapasidad ng pipeline. Ibig sabihin, naisip ng mga Hungarian na hindi kapaki-pakinabang at hindi maginhawa para sa kanila ang kumuha ng langis mula sa Croatia o dumaan sa Croatia. Sinasabi nila na may problema raw sa pipeline doon, masyadong mahal ang mga taripa. Pero pwede namang magpadala ng supply ng langis sa pamamagitan ng Croatia. Simple lang, binigyan ni Diktador Putin si Viktor Orban ng diskwento sa langis para kontrolin ang sitwasyon at gawing parang bihag. Ibig sabihin, may alternatibong ruta pa rin, kahit isa man lang. Sinabi ng Slovakia na kumukuha ng supply mula Hungary na hindi ito pwedeng tumanggi sa langis ng Russia hanggat walang siguradong alternatibo. Ngayon, may pansamantalang exemption ang dalawang bansa sa European Union sanctions sa pagbili ng langis ng Russia gamit ang mga pipeline. Kapansin-pansin, mahigit isang taon na ang nakalipas ng ipagbawal ng Ukraine ang pagtransit ng langis ng Russia, Lukoil, sa kanilang teritoryo papuntang Hungary. Ang mga autoridad ng Hungary, mabilis. Sobrang bilis na nakipag-usap para sa alternatibong supply ng langis, pero langis pa rin mula sa Russia. Naintindihan nilang hindi na makakarating sa Hungary ang langis ng Lukoil na dumadaan sa Ukraine. Maghahanap ng alternatibo. At imbes na, halimbawa, makipagtrabaho sa Croatia, hindi nila ginawa iyon. Nakahanap sila ng ibang alternatibong paraan para ipagpatuloy ang pagbili ng mismong langis mula sa Russia. Nagpahayag si Siarta sa tanghali. Sa ngayon, puspusan ang negosasyon para matiyak ang sapat at balanseng supply ng langis sa Hungary sa hinaharap. Sa kabila ng mga hakbang ng Ukraine at sa kabila ng hindi pagtulong ng European Commission sa atin, maaari naming tiyakin ang supply ng langis sa Hungary sa pangmatagalang panahon kahit pa sa lahat ng hakbang ng Kyiv at Brussels. Pero may isa pang mahalagang palatandaan. Ang Hungary mismo ang tumanggi sa mga alternatibong ruta. At dito magbibigay ako ng ilang mga numero. Batay sa datos ng International Monetary Fund, patuloy na pangunahing tagapagbigay ng enerhiya ng Hungary ang Russia. Noong 2024, 74% ng gas at 86% ng langis na kinokonsumo ng Hungary ay inangkat nila mula mismo sa Russia. Para sa paghahambing, noong 2018 ang mga bilang na ito ay 64% ng gas at 66% ng langis. Kayo na ang magbigay ng konklusyon. Isulat ang opinyon at konklusyon ninyo sa mga komento sa episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang muna. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.